February 16, Sunday, 37:42, 37:43, and 37:44. Tignan po natin ngayon sa daily episode natin. Ano ba yung mga ibibigay niya sa atin na mga advice or warning para sa papasok na linggo? Una, there's a magic coming in. Pangalawa, you have to be assertive. And pangatlo, there's a grace. Okay. So, yung magic, kung napapanood nyo yung dagdag na kaalaman na binigay ko, yung magic kasi, hindi lahat ng magic maganda. Kasi may mga magic na nagawa ng masamang tao. Ngayon, yung tinutukoy na magic dito na nasisense ko is may magbabago. May transformation at madali itong mangyari, no? So, ibig sabihin, para itong kisap mata or para itong biglaan or parang sorpresa, no? Nadadaan or darating sa buhay mo. Magandang balita yan. Blessings yan. Ang mahalaga lang, kaya mong tanggapin. Kasi alam nyo, yung halimbawa kasi nasa February month pa tayo, love month pa. Kung may malaman kang katotohanan, kahit madudurog ang puso mo, blessing pa rin yun. Dahil ibinigay sa'yo ng panahon at ng Diyos para matuto ka, para matauhan ka, para mauntog ka. Kasi minsan, no, isinasawalang bahala ng tao yung katotohanan dahil gusto niyang mamuhay sa ilusyon. Gusto niyang maniwala na mahal pa rin siya ng tao. Gusto niyang maniwala na hindi ito makasalanan. Gusto pa rin niyang maniwala na kaya pa niyang baguhin ang takbo ng relasyon at pagsasama. Pero, dito sinasabi, mangyayari, kahit anong gawin mo, mangyayari at mangyayari, mauuntog ka sa katotohanan. May mga blessings na darating sa buhay mo kapag tinanggap mo ang transformation. So, hindi mo ito matatanggap hanggat hindi mo kayang tanggapin na nagkasala siya, nagsinungaling siya, no? Kung ano-ano pa yung kasalanan niya. Kasi yung tinutukoy ko dito is hindi lang karelasyon, kundi mga anak patungo sa magulang. 'Di ba? Sa mga anak, kung kalimitan kasi lumalaban ka at sumasagot ka sa magulang mo dahil hindi ka pinapayagan sa gusto mong gawin. And it will be too late kung yung susunod na pangyayari is makikita ka ng magulang mo, wala nang buhay. Walang magagawa ang magulang mo, di ba? Kasi from the start, binigyan ka ng payo, pinigilan ka, binawalan ka. Hindi ka sumunod, napahamak ka, wala na, bangkay na, di ba? Sa mga anak naman na iba, kapag sinabi ng magulang, halimbawa, nak, pag-isipan mong mabuti kung yan ba talaga ang taong gusto mong makasama habang buhay. Ibig sabihin, ilagay mo na sa isipan mo na baka merong something na nasisense ang magulang mo na hindi mo pa nasisense dahil truly, madly, deeply in love ka sa tao. Ando doon kasi yung pagiging insensitive mo sa ibang bagay, lalong-lalo na sa negative na mga traits, kapag lasing na lasing ka sa pagmamahal sa tao. Kapag dumating yung punto na natauhan ka, wala na, minsan huli na, di ba? Ando na, nabugbog ka na. Ando na, nasaksak ka na. Ando na, wala na. Minsan yung iba kasi, binabaril pa talaga. Ito yung mga bagay na nangyayari sa di inaasahang pagkakataon. So, kung meron mga blessings na tinutukoy dito ang Diyos,
at si universe. Ito yung mga warning ahead of time na dapat mong isaalang-alang at pakinggan. Halimbawa, dumaan ito sa FYP mo, no? Itong video na to. So, ibig sabihin, may mga blessings kang darating. Pero bago mo matanggap yun, kailangan mo munang tanggapin ang lahat na nasa harapan mo. So, whatever issues that you have on your plate, yun ang dapat mong tanggapin, solusyonan. Kasi meron din namang problema na hindi mo kailangang solusyonan agad. May problema na kailangan mo munang pahupain yung galit, maghumupa yung temper ng bawat isa, and then yung may healing process, ganun. So, but overall, no, ito yung gusto ng Diyos. Ibibigay niya sa'yo yung blessings niya. Basta matanggap mo lahat-lahat. Ngayon, isa dyan sa pinakamahirap, di ba? Sasabihin mo, mahal ko pa talaga siya. Hindi ko matanggap na iniwanan ako, pinagtaksilan ako, pinagpalit ako, ganito, ganyan. Paano mo matatanggap ang blessings mo kung hindi mo kayang mag-move on? Di ba? Pero, kung ninakaw siya sa'yo dahil sa gayuma, ninakaw siya sa'yo dahil sa palipad hangin, ninakaw siya sa'yo dahil sa ritual at kulam, ay bawiin mo. Kasi talaga hindi ka tanggap-tanggap yun. Mabuti sana kung umalis siya sa poder mo, iniwanan ka, yung ulirat niya normal. Pero kapag kontrolado kasi siya ng isang obsession spell, love spell, ay talagang babaliktad. Kaya ito yung gusto kong isabihin sa inyo ng mensahe. Kapag nasa ganitong state kayo, iparitual nyo. Una, ipatanggal nyo. Tapos kapag nagkahiwalay kayo, o kung hiwalay na kayo, lagyan mo ng comeback ritual. Tapos nun, love binding, and then the protection. And the last part is pasasalamat. Ganun dapat. Para kang gumagawa ng isang napakasarap na ulam. Kailangan nakahanda lahat ng spices, tama ang sukat, tama ang timpla, tama pati ang apoy, di ba? Tapos yung lalagyan mo dapat maganda. Para yung ending, pagdating niya sa mesa, katakam-takam. Ganon kapag ginagawa ang quality na ritual. At isa sa pinakamagandang sangkap kapag nagparitual ka, ang lubos na paniniwala at pananalig, walang panghihinayang, walang pangsisi, at walang reklamo. Hirap nun. Pero kung gusto niyo talagang maganda at matagalan ang resulta, dapat buo ang loob niyo. Okay? Proceed tayo sa special episode. Tingnan natin.